Isang babaeng misteryosa na ito ang galing di umano sa Tokyo at naglanded sa JFK International Airport sa US. At nang ipinakita na nga niya ang kanyang passport sa mga opisyal sa airport, laking gulat nila na ang dala niyang passport ay kakaiba. Tiningnan nila ito kung saan siya nagmula. Galing siya sa bansang Torenza. Nagtaka sila dahil ngayon lang nila narinig ang pangalan ng lugar at hindi nila alam kung saan ang bansang ito. Kaya naman ang kanilang ginawa ay pumasok sila sa loob para i-double check at doon nila nalaman na ang bansang Torenza ay hindi pala nag-i-exist sa mundo natin. Ano ito? Naligaw lang ba siya sa mundong ito at galing talaga siya sa ibang dimension? At ito pa, tiningnan naman nilang mabuti ang kanyang passport. Nakita nila ito na complete details mula sa database at biometric ay gumagana at totoo. At yung passport niya rin ay may tatak mula sa iba't ibang lugar na hindi nag-i-exist sa mundo natin. Tapos tinanong na siya ng opisyal kung saan siya pupunta. Ang sagot sa kanya, uuwi na daw siya sa kanilang lugar. Sinagot naman niya ito na, "Ma'am, ang lugar na hinahanap mo ay hindi matatagpuan sa mundong ito." At yung itsura naman ng babaeng ito ay kakaiba. Dahil nga ay sila ay nahihiwagaan na sa kanya, ipinasok nila ito sa isang private room na may CCTV at iniwan mag-isa. At pagtingin nila sa CCTV ilang minuto lang, ang babaeng ito ay biglang nawala na parang bula na naglaho. Ano sa tingin niyo? Posible bang naligaw lang ang babaeng ito at totoong may ibang lugar sa ating mundo na hindi natin alam? Tunay kayang puno ng hiwaga ang ating mundo? Alam nyo ba na ang kakaibang babae na ito na napadpad sa JFK International Airport sa Amerika ay totoo at hindi rin din siya makapagsalita kapag kinakausap? Ito ang video, panoorin nyo. Be meeting her here. Do you have the blue passport that I saw? Do you have another, more ID? No? Okay. This is going nowhere fast. I am not getting through. Looks like possibly Arabic, but I don't know. Sometimes we actually have people that work here, you know, that can also speak the language, but... Yung tungkol naman sa lugar na sinabi niya kung taga saan siya, pinatunayan ng geographic na totoo ang Torenza, ngunit ito pala ay nahahati sa dalawang dimensyon. Hindi pala ito ang unang beses na may nagpakita na kakaibang tao at misteryoso dahil nangyari na pala ito noong 1954. Ang Torenza naman ay mayroon na ito noon, isang lugar na nawawala at wala na sa ating kasaysayan ngayon. At noong 200 BC, nadiskubre ng mga arkeologo na ang bansang ito ay sobrang yaman at tinawag nila itong Torenza. Isang lupain na maliwanag at biglang naglaho sa isang gabi. Sa loob ng maraming taon, itinuturing lang ito na isang alamat at kathang-isip. Ngunit ngayon, ang isang lugar na naglaho ng walang bakas ay pinatutunayan niya ito. At may mga teorya din tungkol sa Torenza na lugar. Ito daw ay nakalutang sa hangin at invisible sa mata ng mga tao, hindi ito nakikita. At itinago daw ito ng Amerika dahil ang Torenza na lugar ay delikado. Kapag ang tao ay nakapasok sa lugar nila, ay hindi na ito makakabalik ng buhay. At yung mga nakatira sa lugar ng Torenza ay hindi nagsasalita ang mga tao doon. Kagaya ng babaeng ito, hindi siya nagsasalita habang kinakausap sa airport. Ano sa tingin ninyo? Bakit kaya ito nagbabalik dito sa ating mundo? Alam niyo ba na ang nanalo ng Miss Grand International 2025 ay si Miss Emma Tiglao from Philippines. At ginanap naman ito kung saan sa hall sa Bangkok nitong October 18. Kaya naman marami sa mga Pinoy pageant fans ang tuwang-tuwa sa pagkapanalo ni Miss Emma. Dahil na rin sa back-to-back wins ng Pilipinas. Kung maalala nyo dati kay Miss Seiji Upiasa ipinasa ang corona noong 2024. At ngayon naman nasungkit nito ni Miss Emma Tiglao ang corona from Pampanga, Philippines. At si Miss Seiji mismo ang nagputong ng corona sa ulo ni Miss Emma as Miss Grand International. Dahil sa panalo niyang ito, pinatugtog rin sa stage ang Philippine National Anthem na song. Congratulations Miss Emma sa pagdala mo ng karangalan dito sa ating bansa.
We are so proud of you. Ano ang masasabi niyo sa pagkapanalo ni Miss Emma Tiglao as Miss Grand International 2025? Stan TV here. So ngayon pala guys, nandito ako ngayon sa Bridgetown. So kung makikita nyo yung place na to, sobrang ganda. So tingnan nyo naman yung nasa likod ko. Parang nasa Encantadia sa Lereo. And then nga pala guys, meron din ditong mga bagong establishmento. Katulad na lamang ng Starbucks. Ayan, dito sa aking likuran. At kung mapapansin nyo rin guys, sa paligid na ito, may mga matataas ng building na gawa dito. At hindi lang ito basta pasyalan kasi sa lugar na ito ay marami ang nagja-jogging. So kung makikita nyo, ayan. At ito pa yung pinaka nagustuhan ko dito sa Bridgetown kasi pwede dito gumawa ng mga content, lalo na yung mga content creator. So maganda yung place na ito. So maisasuggest ko to sa inyo. Alam nyo ba na mayroon na rin ditong bagong City Hall ng Pasig dito sa Bridgetown. So kung makikita nyo dito sa aking likuran, ayun, so yan yung bagong establishmento dito ngayon sa Bridgetown na nakalagay. So sa mga nais kumuha ng Sidola, lahat nandyan. Kaya ano pa inaantay nyo? Pumunta na kayo dito. Muli ako po si Stan TV. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye!